Paano kung isang araw, masususpende ka sa trabaho dahil lang nabuntis ka nang hindi pa kasal? Parang ang labo, di ba? Pero totoo yang nangyari. Yan mismo ang tanong na sinagot ng Korte Suprema sa isang napakahalagang kaso. Kaya ngayon, susuriin natin ng malaliman ang kaso ng isang guro na naninindigan para sa kanyang karapatan at kung paano tinitimbang ng batas ang moralidad ng isang institusyon laban sa karapatan ng isang individual. Okay, bago tayo sumisid sa kwento, ilatag muna natin yung mga technical details. Ang kasong pag-uusapan natin ay ang Bohol Wisdom School versus Miraflor Mabao. Ang GR number niya ay 252124 at yung desisyon, fresh na fresh, inilabas lang noong July 23, 2024 at ang nagsulat oponente ay si Justice Ricardo Rosario. Mahalaga tong mga detalye na to kasi ito ang official na nagmamarka sa kasong ito sa kasaysayan ng batas sa Pilipinas. So heto ang magiging biyahe natin sa pag-aaral ng kasong ito. Uumpisahan natin sa kwento ni Ma'am Mabao, yung pagiging buntis, di pa kasal at yung pagkakasuspende sa kanya. Tapos, dadaan tayo sa naging legal roller coaster ng kaso niya. Susunod, sisilipin natin yung konsepto mismo ng moralidad sa ilalim ng batas. At syempre, alamin natin ang pinal na hatol ng Korte Suprema at ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa ating lahat. Okay, unahin natin yung tao sa likod ng kaso. Dahil bago pa man to naging GR number, ito muna ay kwento ni Miraflor Mabao, isang guro at yung mga pangyayaring nagsimula ng isang legal na laban na tumagal ng halos isang dekada. Nagsimula ang lahat noong 2016. Isipin nyo, si Miraflor Mabao halos isang dekada nang nagtuturo sa Bohol Wisdom School. Regular teacher na siya. Noong September 21, nag-abiso siya sa school na, "Ma'am sir, 2 months pregnant po ako." Ang naging reaksyon ng eskwelahan, sobrang bilis. Kinabukasan mismo, September 22, verbal suspension agad. Ang sabi sa kanya, huwag ka munang papasok hanggat hindi ka kasal. At paglipas lang ng 5 araw, naging formal na, isang disciplinary form na nagsasabing indefinite suspension siya. At para malinaw, hindi ito chismis o sabi-sabi ha. Ito mismo yung nakasulat word for word sa disciplinary form na binigay sa kanya. You engage in premarital relationship which lead you getting pregnant before marriage. In English yan, pero sa Tagalog, nakipag-ugnayan ka sa isang relasyon bago ang kasal na naging dahilan ng iyong pagbubuntis. Napakadiretso, walang paligoy-ligoy. Yan ang basehan ng aksyon nila. At hindi lang yan, ito pa yung pinakamatindi. Yung final decision nila, siya ay sususpendehin ng walang bayad hanggang sa panahong siya ay maikasal ng legal sa kanyang kasintahan. So, yung trabaho niya, yung kabuhayan niya, nakatali sa pagpapakasal niya. Grabe, di ba? At dyan na nga, nagsimula ang isang, parang legal roller coaster talaga. Isang mahaba at magulong paglalakbay sa ating sistema ng hustisya kung saan paiba-iba ang naging hatol ng mga korte. So unang round, sa labor arbiter, panalo si Ma'am Mabao. Ang sabi ng arbiter, siya daw ay constructively dismissed. Ibig sabihin, kahit hindi siya sinabihang fired ka na, ginawa ng eskwelahan na imposible para sa kanya na bumalik sa trabaho. Pero teka, pag-akyat sa NLRC, biglang bawi. Binaliktad ang desisyon pabor sa eskwelahan. Tapos, umakyat pa sa Court of Appeals. Dito naging halo yung desisyon. Oo, illegal daw yung suspension, pero hindi raw siya tinanggal sa trabaho. Dahil sa gulong yan, sa paiba-ibang hatol, kinailaman ng umabot ng kaso sa Korte Suprema para sa pinal na desisyon. Okay, so dito na tayo papasok sa pinakaugat ng legal na argumento, yung pinakapuso ng naging desisyon ng Korte Suprema. Ito yung tinatawag na core doctrine ng kaso, ano ba talaga ang pamantayan ng moralidad sa ilalim ng batas? At ito yung tanong na nagkakahalaga ng milyon. Sa mata man ng batas, hindi ng simbahan, hindi ng eskwelahan, kundi ng batas ng Pilipinas. Ang pagbubuntis ng hindi kasal ay maituturing na immoral? Napakasimpleng tanong pero napakakomplikado ng implikasyon. Para masagot yan, kailangan nating maintindihan itong konsepto ng public and secular morality. Ano ba to? Simple lang. Ang tinitingnan ng batas ay kung yung ginawa mo ba ay nakakasama sa buong lipunan. Hindi yung kung yung ginawa mo ay labag sa paniniwala ng isang partikular na grupo o relihiyon. May malino na pagkakaiba yan. Yung isa para sa lahat, yung isa para sa ilan lang. At linawin natin, hindi ito bagong imbento ng Korte Suprema para lang sa kasong to ha. Matagal na nilang sinabi yan sa isang lumang kaso, yung Lewis versus Saint Scholastica. At inulit lang nila yung prinsipyo dito. Sabi nila, walang batas na nagpaparusa sa isang inang walang asawa o nagbabawas sa pinagkasunduang pakikipagtalik ng 2 taong hindi kasal.
Malinaw na malinaw. Para sa batas, hindi ito isang krimen. So, armed with this principle, with this doctrine, paano nga ba hinatulan ng Korte Suprema ang kaso ni Mababo? Eto na, suriin natin ang kanilang pinal na hatol. Okay, pakinggan nyo to ng maigi. Kasi medyo nuanced yung desisyon. Hinati ito ng korte sa dalawang bahagi. Unang tanong, legal ba yung suspension? Ang sagot ng Korte Suprema, isang malaking hindi. It's illegal. Bakit? Dahil yung private morality ng school hindi pwedeng manaig sa public morality ng batas. At isa pa, walang due process. Pero, at ito yung malaking pero, may pangalawang tanong. Nag-abandon ba si Ma'am Mabao sa trabaho niya? Dito, ang sabi ng korte ay oo. Nagkaroon ng work abandonment. At bakit nila nasabing nag-abandon siya ng trabaho? Dahil mismo sa sulat na galing kay Ma'am Mabao. Ito yung smoking gun, kumbaga. Sa isang sulat noong November 9, 2016, ito yung eksaktong sinabi niya. I regret to inform you that I could no longer go back to work for the school. Para sa korte, yung mga salitang yan ay malinaw na prueba na may intensyon siyang putulin na ang kanyang ugnayan sa eskwelahan. So, ngayong alam na natin ang buong kwento at ang desisyon. Ano ngayon? Ano yung ibig sabihin nito para sa mga empleyado at employer dyan? Ano yung mga aral na dapat nating pulutin? Okay, so i-breakdown natin yung mga pinakamahalagang aral dito. 4 na bagay na dapat nating tandaan. Una, ang pribadong moralidad ng isang kumpanya, kahit para lihiyosong institusyon yan, ay hindi pwedeng tumapak sa pampublikong batas. Pangalawa, ang due process ay non-negotiable. Kailangan munang bigyan ng abiso at pagkakataon ng empleyado na magpaliwanag bago magpataw ng parusa. Pangatlo, ang pag-abandono sa trabaho ay tungkol sa malinaw na intensyon ng empleyado na umalis. At higit sa lahat, yung pang-apat, pinatitibay ng kasong ito na ang pagbubuntis sa labas ng kasal ay hindi sa ganang sarili, sapat na basehan para sabihing immoral ang isang tao o para tanggalin siya sa trabaho. At dito natin tatapusin ang ating pagsusuri, pero iwan ko kayo ng isang mahalagang tanong. Saan nga ba talaga dapat iguhit ang batas ang linya sa pagitan ng mga pinapahalagahan ng isang institusyon at ng mga karapatan ng isang individual? Ang kasong ito ay nagbigay ng gabay, pero malinaw na ang usapang ito hindi pa tapos. At patuloy ito magiging mahalaga para sa ating lahat.